Ito sa isang magaling na engineer. Yung mga nanonood sa Taiwan ngayon, nagsisigawan. Uy, si Migs, nasa alam na this. Migs Malino. Hello po, magandang gabi po sa lahat po na nakatutok dito sa DZMM. Ayan, maraming salamat po, DJ Jaiho, and of course kay Papa Awel po. At sa lahat po ng kapamilya natin worldwide, ayan, welcome po sa DZMM. Ayan, Ang tari, magandang parang gabi. ano no, audition. Correct. Yes, oo. Yung, Tsaka ano, parang nangangarap palitan tayo bilang radio DJ. Correct. Parang po lang sabihin, kunin nyo na po ako. correct, Please. gusto ko talaga yung Kaya maganda mag-report. gumawa talaga din siya di ba talaga? Nahawa sa inyo? Yan. First time mo dito, di ba? Yes po, first time po. Oh, naku, masayang kwentuhan lang tayo ngayon. At syempre, una sa lahat, congratulations dahil kayo nga yung mga bibida sa pelikulang Graduation Day. Correct. Parang sakto, di ba, Papay? Pag March, ito na yung moment ng mga nag-aaral kung saan nagpipictorial na sila ng kanilang mga Correct. picture for with Doga, yung mga ganyan. Yes. Oh. Oo. Pero iba ang kwento ng graduation day. Parang dalawa daw yata ang ibig sabihin nito. Mabuting kayo na magkwento. Pwede daw graduation day talaga na pang-eskwela. Pero parang pwede rin graduation day na kwento ng buhay. Yes, Parang po. nagtapos na rin, di ba? At dahil graduation nyo, ito po yung award po ninyong Hindi dala. yan. Ay, hindi ito. Sabi niya Sa atin pala to. Sa atin pala to. Ayan. Sige, pakikwento naman. Sa pagkakaalam ninyo, sa pagportray ng inyong mga characters, ano ba ang kwento ng graduation day? You have 10 seconds to answer. And 9. Okay, De go. bali, itong pelikula na to, ang sino-showcase nito is about sa reality ng struggle ng isang family. Yon. Kasi kung papakinggan natin yung graduation, parang, di ba, stages by stages yan eh. Yes. So, parang sa facing ng buhay, meron din ganon. Oh. Kung kailan ka ginawa, tapos, Correct. di ba, hanggang kailan gumagapag, naglalakad. So, parang typically, sa isang pamilya, parang below average na, antas ng family. Tapos may mga, syempre, breadwinner. Tama. Tapos maraming kakaharapin hanggang sa, alam mo na, Yes. yung realidad ng buhay. Una, Totoo. nag-aaral, tapos may kilala mo, eto na pala yung mga pagdadaanan, tapos may mga... Pagsubok sa Pagsubok, buhay. totoo. Usually naman yan yung na-experience ng pamilya. May mga kanya-kanya tayong pagsubok sa buhay. Pero dito Yes. malalaman naman kung paano haharapin ng mga karakter yung mga pagsubok na yun sa pamilya. Oo, ang ganda nun. Siyempre sa bawat stage, di ba, kung may sasabakin kang bagong estado ng buhay mo, ang pinakamahirap dyan yung tuition fee. Di ba, Yes. minsan sa experience, parang nag-tuition fee ka na lang dyan. Talagang dadaanan mo itong na to, estado ng buhay na ito. Yes, actually Oo. may part na ganun talaga. Oo. Isa 'yun sa magiging mapapanood ng ating kapamilya kung paano mag-sacrifice yung mga karakter, bawat karakter dito sa graduation day. Oh. Speaking of characters, ano ba yung mga karakter nyo dito? Sa akin naman po, ang role ko naman po dito, ako naman po yung classmate, best friend ni Jeric Gonzalez dito. So kumbaga ako naman po yung nasasabihan niya ng mga problema, nahihinga niya ng mga advice tungkol sa pamilya nilang pasaway. Hindi, joke lang. Mga pamilya Tama, sa pamilya tama. nila. So ako yung nagiging tulay sa mga bagay-bagay na gustong gawin sa kwento na to ni Jeric Gonzalez. Mapa-girlfriend man, relasyon sa pamilya, relasyon sa school, lahat. So kumbaga ako yung nagiging sandalan niya. Kumbaga, nahihingan ng tulong. Nangyayari Kumbaga, rin talaga yan nahihingan. eh. Mm. So Totoo. usually, 'di ba sa pamilya natin, minsan hindi natin masabi yung mga problema natin mismo sa pamilya natin, sa mga kapatid, Lalo sa na pag wala magulang. silang time. Yes. Correct. Oo, sa iba Eh, sila minsan sa ibang tao nagsasalita tayo na. nakakahingi ng advice. Correct. So, isa 'yun sa karakter na nagampanan po natin dito sa graduation day. Tama. Pero dati po talaga nag-audition din po Ayun. talaga ako dito. Pero Oo. yung mga panahon ni Melay that time. Melay. Pero Third season. sa Wing Palad, hindi hindi ako Oo. pala. Pero siguro meron iba talaga Ibang, nakalaan para sa iyo. O kita bukod sa pagiging artista, entrepreneur, Yeah. negosyante, ang mix. Ano pinagkakaabalan mo outside showbiz? Yeah, ngayon po may business po tayo na pinagkakabalahan which is yun nga po yung perfume nga po, yung Lemo perfume. At the same time, may pinoproseso po kung bagong business uli which is yung cafe nga po.
ayun, nag-i-start pa lang po siya ng ng construction, pero Wow. ngayon sana soon matapos na. Oo. At susuportahan ka daw dyan ni na Sir Jet at ng iyong kapatid na si Shell. Di ba na? Ako, Correct. i-segue ko na agad-agad. Siyempre, dahil first time mo siyang nakatrabaho, parang ako personally, napapanood kita talaga sa mga vlogs before, Yeah. kasama ang the late actress and comedian na si Mahal. Mahal. Oh, ano yung naging turning point mo na para pasukin na ang entertainment industry sa acting? Noon po kasi, actually yung mga panahon na nakakasama ko talaga, matagal ko na po nakakasama si Mahal Sumalangit Nawa, mga dekada na rin po. So usually yung mga ginagawa lang po namin, more on mga events lang po, yung mga more events lang po. Kasi until one time na nauso na rin po kasi yung yung time na nag-pandemic, doon po pumasok yung pagiging vlogging namin. So kumbaga, nag-start po yon nung time na may mga problema siya na kumbaga may times na na-share po kami sa kanya until one time na doon na po nag-start yung okay lang ba na ganito. Actually, inopen naman po namin, hindi lang naman po sa kanya yung decision na yun eh. Kumbaga, okay lang ba sa iyo? So, yung manager po namin, kinausap po yung family niya if okay lang po ba gawin tong mga senaryo na ganito, which is yung sa pagbablog. And then, umokay naman po hanggang sa na ginawan ko po siya ng mismong account. So, dun po nag-start yung aming collaboration o yung pagiging tandem namin dalawa. So, yun po. Doon na nag-start pati yung acting mo. Yun po, yung... Parang yun yung pinaka Kumbaga, stepping stone. Yung time na nakasama ko naman po siya, nag-i-indie-indie na rin po ako. Mga panahon na yun, na nakasama ko na rin po siya sa mga projects. So, mga iba po yung indie dati po eh. Indie film bilang isang actor. Sa sexy ka pumasok dati? Yes po, dati po. Talaga? Dati po. Hanggang sa, nung dumating na po yung moment na ganito, medyo iniba-iba ko na po yung, may mga offer naman po na nagawin ko uli yung mga ganung bagay. Sabi ko, sa edad na to, hindi ko na siguro kayang gawin yung mga bagay na yun. Kasi sige, ibigay na natin sa mga nakakabata, Bagets. sa mga bagets. Kasi hindi na natin alam kung tatangkilikin pa ba yung mga ganitong trabaho natin sa ganitong Edad. Oo. Bata pa naman tayo. Pero At saka syempre, feeling ko naman, oo. pag actor ka, di ba, parang there's nothing wrong Yes, with po. doing sexy movies kasi, di ba, it's still art. Yes, Kumbaga, yes, po. we still, parang naghahatid pa rin tayo ng kwento sa pamamagitan lang ng pelikula kasi stepping stone nila to. Yes po, yun. Ng Parang sa akin bonggang-bongga. na rin din. Pero Sa yung akin naman. dating sa acting talaga, kung ikaw bilang tao, may maibubugat talaga. Like the kinds of, Coco Martin, di ba, Papa? Pero Mix, ba't mas pinili mo ang showbiz? Di ba, graduate ka ng computer engineer. Tama? Tapos nakapagtrabaho ka na rin sa Taiwan. Di ba ganon? What made you decide to enter show business? So nung after po nung yung pagka-graduate ko, nag-apply po ako sa Taiwan, naging engineer po tayo doon. And then pag-uwi ko po dito kasi, may mga biglang ang offer since nagagawa ko naman po yung mga ganong bagay. So, bakit hindi ko subukan? Then yung sinubukan ko po yung pagpasok with, dahil nga po sa sige, kaya mo yan. Dahil nga po sa manager nga namin. And then one time po, may nag-offer po sa akin na gawin yung bagay na to. At doon po nag-start yung gawin yung pagiging sa pag-acting po. Artista. So kumbaga na-enjoy ko na rin po gawin yung mga bagay na yun. Totoo. So hanggang ngayon po, yun na po. Ngayon naman, Stages nyo, dalawa sa lahat ng mga careers ninyo. Bawat stage parang graduation day para sa inyo, di ba? Pero ano yung mako-consider nyo na, para sa akin, Graduate ito na ako na ang dyan. aking graduation. Graduate na ako dyan. Ano yung mga stages ng buhay nyo sa inyo? Kunwari sabi ni Migs, di ba? Ayaw nyo nang balikan na dahil tapos na siya. Graduate na siya sa pag-indie, di ba? Yun. Ikaw Siguro naman. sa paghuhubad. Ano ba yun? Sayang. Hindi kasi yung panahon na yun kasi talaga literal talaga na hubot-hubad ka. As in? Oo, yung mga panahon na yun. So ngayon po kasi medyo Hindi, ayaw mo nang balikan yung paghuhubad. So, kahit naliligo siya, nakadamit pa rin siya. pag nakatutok yung camera. Sa camera. Ayun naman pala. Oo, di ba? Balik na balik. Naliligo, naka-turtleneck, di ba? Okay, Ganon. Yun.